Hello guys, kung bago pa lang, like, subscribe, comment, share at ilalagay natin sa playlist. Yan, washing natin background sa washing. So ngayon is how to overcome challenges in life is dami talaga. Daming iisipin, daming gagawin. Hindi pwede na kasi mostly sa common ngayon, bakit hindi tayo naka-overcome dito sa challenges sa buhay. Kasi may mga habits tayo nakala nating tama ay or normal pero hindi siya normal talaga sa reality. Sample lang. Itong lagi nagki-games, 'di ba? Puro lang mga gala-gala doon, inuman, 'di ba? Para nilang normal 'yun, masaya 'yun. Kasi bata pa daw sila yung pag-iisip nila. Nung nagkaedad na sila at nagkakaproblema, may sakit na. Doon lang nila nalaman sa huli na mali pala yung ginawa nila. Wala ng pera, at tapos wala silang mapuntahan. Kasi noon, lahat tayo is normal lang talaga. Hindi tayo yung mayaman o maraming pera agad. Kahit sa lottery pa nga or kahit sa Yamashita Treasure. Kailangan talaga ng knowledge. Success is opportunity with preparation. Hindi nila alam, kailangan pala maghanda bago ka papasok sa relationship. Ng iba dire-diretso, di ba? Skandal doon. Tapos noon, di pa sila kasado, nangyayari, nagkamalas-malas sila. Ngayon, nag-away-away na. Or nung nagsisimba sila, parang wala ba? Di ba? Gusto nila adventure lang. Pero noong nalaman nila, huli na, nangyari na, meron na, may bata na sila, may sawa din. Kailangan niya magtrabaho or may option siya, iiwanan niya. Or kasi noon hindi naman tayo perfectionist. Ang nangyari lang dito is hindi kasi mababaw yung imagination nila. Hindi nila naisip, hindi mahilig sila manood sa TV. Yung nakikita nila sa TV, akala nila totoo na yun. Kasi nakikita ko parang totoo. Magandang artista, pero yung paligid napakayagit, di ba? Pero hindi naman talaga ganun ang reality. Oo, ngayon dami na pumasok sa mga pag-addict. Akala nila solusyon yun. Parang akala nila na yung ginagawa yun parang tama. Parang is just pretend. Pero hindi talaga siya ang solusyon. Tawag nun deceiving. O tignan nyo si Iba nung nakasalang tao. Diba? Sabi niya ng ahas o ni Satanas, doon pumasok si Satanas sabi ni God Yahweh noon sa gitna ng Garden of Eden, sabi niya hindi ka pag kumain, pwede lahat ng prutas kakainin mo, wag lang sa gitna. So unang batas yon. Ngayon yung sinabi ng ahas, okay na, kain ka na kasi hindi ka mamatay. Ang tinawag doon binaliktad lahat. Tinawag doon deceiving. Ngayon nung na-deceive ka, hindi ka na nagkanya-kanya na tayo sariling desisyon. Hindi na tayo nagpapagabay sa Bible or naghingi ng tulong or gabay or guidance sa langit. Ngayon, maggawa-gawa na tayo ng sarili nating desisyon. Hindi, tama tong mag-aalak, di ba? Tama tong kahit sino-sino. Tama tong magsinungaling. Tama tong maggawa ng kasamaan. Ngayon, yun ang tayo naging kasalanan. Meron talagang supreme creator sa mundo. Ngayon, nung nagkasala tayo, gumawa tayo ng sarili nating desisyon. Hindi sa kagustuhan ng Ama. Yun ang nangyari ang Bible na nabuo yan. Gawa yung example. Doon natin magagawa yung halimbawa, anong tama at sa mali. Ngayon, nabubulag na sila sa kaisipan nila kasi hindi sila mahilig sa Bible. Kasi sabi sa Bible, train a child while they are young. So, paano makatrain ang magulang? Kasi, sila mismo sa sarili nila, biktima din. Ngayon, sabi sa Psalms 1, happy is naman as not to walk in the counsel of the wicked. Ano bang wicked? Di nila alam anong meaning ng wicked. O ngayon, nung pumasok sila sa wicked, akala nilang masaya. Oh, masaya yun. Sige, sabay-sabay tayo. Ako, ganun din ako dati yung nagala-gala, yung suroy-suroy, gala-gala. Pero hindi ko pala alam na hindi pa ako nakasama nun sa mga masamang tao, masamang mga kaibigan. Pero na-check ko na nung sinabihan ako ni nanay, nung nakikinig ka sa nanay mo, na bakit ka ano ba ito nung Sabado?
ba? Yun lang din na kailangan na maintindihan sa bata kung ano. At kahit matanda na tayo o malaki, kailangan nating intindihin ano mong buhay talaga. Hindi dapat basta gusto mo lang, basta trip ko lang. Oh, yun, ang mga trip nila, yung nandun sila sa hawla, sa cage doon. Kala nilang comfort, masaya doon, maraming kaibigan, yun. Nung nagkasakit ka na at tumanda ka na, magkapamilya, ikaw nang haharap sa buhay mo. Ikaw na, tayo na, sa kanya-kanya sarili nang haharap sa sariling problema. Yung mga kaibigan mo, hindi ka napapansinin, kapwa na yan. So it means, yung mga uso-uso na nakikita ko, nakakapahamak din. Tatlo kasing pahamak eh. Yung pahamak sa mga kaibigan, sa ibang tao, or pahamak sa sarili, or pahamak sa walang kaalaman. Yung walang pahamak sa walang kaalaman, yung walang kaalam-alam talaga, yung pahamak din sa ibang tao, yung i-influensya ka na magnakaw doon, magdodroga, masamang influensya yun. Kahit sino-sino na lang at may masama sa sariling desisyon. Ngayon, yung mga ganun na bagay, wala tayong alam, hindi natin ginagawa. Ngayon, ang bilis ng araw, di ba? Bilis ng oras, sitwasyon. Ngayon, bilis ng babayari. Siyempre, masama na tayo sa ating sarili dito sa mga madlang people. Etong ekonomiya din, itong mga big business. Siyempre, gusto nila iipitin nila, tataasin yung bilihin, wala kang income, so mapipilitan tayong mag-abroad. Yun, papahirapan ka rin din sa ibang bansa. Mag-DH doon o magtrabaho, mahirap talaga. Yun ang last option talaga natin, yung pag-iipon at yung lifestyle natin. Kasi ang iba nag-abroad doon, nagtatrabaho para sa pamilya, pero sa bisyo lang din nila. Ano pala ngayon? February 23, Bernes. Mag-alas 3:30 ng hapon. Nagluto kami ng Sabat ngayon. So nag-vlog ako ng konti. Yun lang din na how to overcome challenges in life. Kung wala kang with spiritual life, kung wala tayong spiritual life, talagang madali ka talagang maloko. Madali ka talagang madaya, di ba? So sabihin lang nila na parang 10 years old, parang ganito ng utak ko, parang habang tumatagal, nag-level up, nag-upgrade. Alam naman natin, di talaga marami tayong isasabi, marami tayong gagawin, pero limitado tayo, dikta tayo sa pera, sa money. So ang money is from our source of income, from our talents, service, or products. Ngayon, itong mga tao, love life lang inuna, walang business, diba? Di pa mahilig sa religious, may bisyo pa. So nag-i-expect sila na gaganda ang buhay nila, pero parang ulan yata, no? Nag-i-expect silang gaganda ang buhay nila, pero masama ang ginagawa nila. Sabihin natin may makilala kang kahit sinong lalaki, babae, yung pagtandang, pero nag-i-expect tayong gaganda ang buhay, hindi pa talaga ganun. Baka nag-i-expect lang tayong maganda, pero hindi talaga. Titignan natin kung tama ba yung ginagawa natin o hindi. Minsan kasi na ang mali, ginawa nating tama, at tayo lang din mapapahamak sa huli. Yun lang kasi nga iba, nagdodroga doon, sino-sino, di ako magpagsabihan, ganito. Nung magkaedad yan, yung pride nila sa sarili nila, yun lang din ang magpapahamak din sa sarili nilang kinabukasan. So, anong klaseng magpapahamak sa kinabukasan nila? Itong, magsakit-sakit. Walang panahon na napaaga ng jowa agad. Walang kaalaman sa kalusugan. Mahirap ang time sa kalusugan, yung sa health. Kung wala ka talaga, grabe, wala kang pera, buti na lang wala akong pamilya, wala akong gagastusan, kunti-kunti lang, pero mahirap din ang process na yon. Mas dubli talaga noon na mali, nasama, hindi nila makita, hindi nila ma-imagine kung tama ba yung ginagawa ko. Hindi nagagabay sa Bible, sariling decision lang. Yung nagkasala si Adan at Eva, nagdesisyon na sila sa sarili nila, hindi na sa gabay sa langit. Yun lang din yan, napakahirap. Parang ulan, mahangin ngayon. So like, subscribe, comment, share. Tuloy na lang tayo sa next part po.